Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila mabigat at hindi gumagalaw, puno ng amoy ng gamot at ng nag-aalalang pag-ibig ng isang ina. Si Catherine ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa munting anyo na nakahiga sa ilalim ng kumot. Ang kanyang anak na si Zoe, 4 na taong gulang, ay parang isang maliit na baga sa init. Ang mga pisngi nito ay namumula sa hindi malusog na paraan at ang paghinga nito ay mabilis at mababaw. Mami, ang sakit po. Mahinang bulong ng bata. Ang muka ay isinubsob sa hita ng ina. Shh! Magtiis ka lang ng kaunti, anak. Malapit nang gumana ang gamot at giginhawa rin ang pakiramdam mo. Sagot ni Catherine. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit na ang sarili niyang puso ay puno ng kaba. Mahigpit niyang niyakap ang anak, nais na maibahagi ang kahit kaunting lakas. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bote ng gamot na pampababa ng lagnat sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang kulay rosas na likido sa loob nito ay halos hindi na matanaw sa ilalim ng bote. Sapat na lamang ito para sa isa o marahil 2 beses na pag-inom. Ipinakita ng thermometer ang 38.7. Mataas ngunit hindi pa kritikal. Paulit-ulit na sinasabi ni Catherine ito sa kanyang isipan, isang pilit na pagpapakalma sa sarili. Ibinabad niya ang isang maliit na tuwalya sa maligamgam na tubig at maingat na inilagay sa noo ni Zoe. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa mga labi ng bata. Tahan na, mahal ko. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang si Mami. Sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang pagpihit ng susi sa siradura ng pinto sa labas. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Catherine, tila gustong kumawala. Likas sa kanya na pakinggan ang mga tunog mula sa sala, sinusubukang hulaan ang lagay ng loob ng kanyang asawa base sa bigat ng mga hakbang nito at sa lakas ng pagkakasara ng pinto. Sa 6 na taon nilang pagsasama, naging dalubhasa na siya sa sining na ito. Ito ay isang paraan para mabuhay. Mabibigat ang mga yabag na papalapit. Hindi nag-alis ng sapatos si Daniel, isang masamang senyales. Ibig sabihin, hindi maganda ang araw niya. Ibig sabihin, galit siya. Hindi sinasadyang napakuyom si Catherine, lalong humigpit ang yakap kay Zoe. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Sa bungad nito ay nakatayo si Daniel, isang matangkad at malapad ang balikat na lalaki. 32 taong gulang, may maitim na buhok at malamig na mga matang kulay abo. Dati inakala ni Catherine na maganda ang mga matang iyon. Ngayon, para sa kanya ang mga ito ay parang yelo, walang bahid ng anumang init. Ah, nandito ka lang pala. Ungol niya ang tingin, ay nilibot ang mag-ina. Bakit walang hapunan sa mesa? Napalunok si Catherine pilit na pinapanatili ang boses na mahinahon at kalmado. May sakit si Zoe. Mataas ang lagnat niya. Hindi na ako nakapagluto. Pasensya na kapag bumuti na ang pakiramdam niya, iinitin ko ang pagkain. Dapat ginawa mo yan bago pa ako dumating. Ang boses ni Daniel ay tumigas. Sawang-sawa na ako sa'yo. Palagi kang may dahilan. Masakit ang ulo mo, may sakit ang bata. O kung ano-ano pang palusot. Daniel, hindi ako nagdadahilan. Tingnan mo siya. Bahagyang iniikot ni Catherine si Zoe para makita ng asawa ang namumulang mukha ng bata. O ano ngayon? Nagkakasakit talaga ang mga bata. Hindi yan dahilan para kalimutan mo ang mga obligasyon mo. Sabi niya habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. Alam mo ba, buong araw akong nagtatrabaho na parang impyerno para sa pamilyang ito. Tapos pag-uwi ko walang pagkain, walang respeto. Naramdaman ni Catherine na may kung anong nanikip sa loob niya. Narinig na niya ang mga linyang ito ng daan-daang beses. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang bigat sa boses ni Daniel. Tapos na, sabi nito hinaplos ang muka. Hindi ko na kayang tiisin pa ito. Iiwan na kita.
Tila huminto ang oras. Tinitigan ni Catherine ang kanyang asawa, hindi makapaniwala sa narinig. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Kumalabog ang dugo sa kanyang sentido. 1,000 tanong ang umikot sa kanyang isipan. Paano sila mabubuhay ng kanyang anak? Saan sila kukuha ng pera? Paano sila magbabayad ng upa? Ano ang ipapakain niya kay Zoe? O tiniis niya ang mga pang-iinsulto at pananakit, tinago ang mga pasa sa ilalim ng damit at iniyak ang lahat sa unang tuwing gabi. Ngunit kahit paano, binuhay sila ni Daniel. Binigyan sila ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo at pagkain sa mesa. Iiwan, saan ka pupunta? Nanginginig ang boses ni Catherine. Paano kami? Ang mga luha ay kusa ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya sinubukan pang pigilan ang mga ito. Makinig ka. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa'yo. Ang boses ni Daniel ay lalong tumataas sa galit, halatang naghahanap ng away. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong sisimulan. Pagod na ako sa walang katapusan mong pagrereklamo, sa pagiging palaging hindi kontento. Hindi ako nagrereklamo, ako lang ay... Tumahimik ka. Sigaw niya na naging dahilan upang magulat si Zoe at humagulgol ito sa bisig ng ina. Ayan, ganyan ka palagi. Sa wakas, nakahanap na ako ng isang taong magpapahalaga sa akin. Isang taong magiging mapagpasalamat sa lahat ng ginagawa ko. Hindi isang baka na palaging may reklamo. Napasinghap si Catherine, ibang babae. Palagi na niyang pinaghihinalaan na darating ang araw na ito. Madalas na ginagabi si Daniel sa trabaho, umuuwi na may amoy ng pabango ng iba. May mga bakas ng lipstick sa kanyang mga damit na hindi naman kanya. Paano ang anak mo? Sinubukan niyang panatilihin ang natitirang dignidad. Umiiyak si Zoe, ang mukha ay nakasubsob sa balikat ng ina. Hindi naiintindihan ang nangyayari, ngunit ramdam ang tensyon. Kailangan pang patunayan kung anak ko nga ba yan. Sagot ni Daniel na may kasamang pandidiri habang tinitingnan ang umiiyak na bata. Ang mga salitang yon ay tumama kay Catherine nang mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Paano mo nasasabi? Yan, alam na alam mo na anak mo si Zoe. Kasama kita sa ospital. Ikaw ang unang bumuhat sa kanya. Isang bukol ang bumarado sa kanyang lalamunan, pinipigilan siyang magsalita pa. Paano ko malalaman kung kanino ka nakipaglandian? Malamig nang ngumisi si Daniel. Baka sa kapitbahay o kung sino pa man. Hinding-hindi. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Bulong ni Catherine, ramdam ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ikaw lang. Oo, sige. Sabi mo eh. Sige na, wala na akong oras para dito. Tumalikod siya at pumasok sa kanilang silid tulugan. Narinig ni Catherine ang pagbukas niya ng aparador, ang kalansing ng mga sabitan. Lalong lumakas ang yak ni Zoe. Shish, mahal ko, tahan na. Niyugyog ni Catherine ang anak habang siya mismo ay nagpipigil sa paghagulgol. Okay lang ang lahat, anak. Nandito lang si Mommy. Maingat niyang inihiga si Zoe sa kama. Kinumutan ito at hinalikan ang mainit nitong noo. Dito ka lang muna, babalik agad si Mommy. Pinunasan ni Catherine ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at naglakad papunta sa silid tulugan. Nagahagis si Daniel ng mga damit sa isang malaking sports bag, mga polo pantalon, medyas. Lahat ay walang ayos na inilalagay doon. Ang buhay niya ay gumuho na at siya ay paalis na parang isang ordinaryong business trip lang ang pupuntahan. Daniel, pakiusap. Nanginginig ang boses ni Catherine. Bigyan mo man lang kami ng pera para sa mga unang araw. Alam mong wala akong ni isang kusing at paubos na ang gamot. Kailangan ni Zoe ng doktor ng mga tabletas. Tumuwid siya, naghagis ng isa pang damit sa bag at humarap sa kanya. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Tingnan mo nga naman kung paano ka magsalita ngayon. Sabi niya, kahapon lang sabi mo, galit ka sa akin, na sana mamatay na lang ako. Pero ngayon, handa kang lumuhod para humingi ng tulong.
Hindi ko sinabing sana mamatay ka na. Tanggi ni Catherine. Sinabi kong pagod na ako sa hindi mahalaga kung ano ang sinabi mo. Putol ni Daniel. Ang katotohanan ay wala kang kwenta kung wala ako at alam na alam mo yan. Napalunok si Catherine. Ang kanyang amor propyo ay sumisigaw na tumalikod na lang at umalis. Ngunit ang nakikita niya sa kanyang isipan ay ang nag-iinit na si Zoe, ang halos walang laman na bote ng gamot at ang walang laman na refrigerator. Wala siyang pagpipilian. Oo, kung kailangan handa akong lumuhod. Tinitigan niya ito sa mata naghahanap ng kahit katiting na awa. Alam mong wala akong trabaho at wala akong mahihiraman. Matagal nang patay si Mama, hindi ko kilala ang papa ko at wala akong mga kaibigan. Ikaw mismo ang hindi pumayag na makipag-usap ako kahit kanino. Hindi yun pagbabawal pag-aalaga yon. Winaksi ni Daniel ang sinabi niya. Isinara niya ang bag at lumapit kay Catherine. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo. Alam mo, Catherine, halos malambing ang kanyang pagsasalita, ngunit may lason sa bawat salita. Palagi kang mahina, umaasa. Kung wala ako, wala ka. Bigla niyang sinabunutan ng buhok ni Catherine, itinaas ang ulo nito. Napasinghap si Catherine sa sakit. Hindi ko na problema yan. Bulong niya sa tainga nito. Naiintindihan mo ba malaya na ako? At ikaw, pwede kang pumunta kahit saan, kahit sa kalsada pa. Binitiwan niya ito, kinuha ang bag, at naglakad papunta sa pinto. Nakatayo lang si Catherine, hawak ang masakit na ulo, hindi makagalaw. Tinatakpan ng luha ang kanyang paningin. Daniel, teka. Sigaw niya habang papalabas ito. Kahit kaunting pera lang pakiusap. Huminto ito sa may pinto, hindi lumilingon. Wala na akong maibibigay sa'yo, sabi niya at tuluyan ng lumabas. Narinig ni Catherine ang malakas na pagsara ng pinto sa labas, ang pag-click ng seradura. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng silid niyakap ang sarili. Ang mga hikbi ay kumakawala mula sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon siyang nagtiis. Umaasa na magbabago pa ito, na magiging maayos din ang lahat. Naniwala sa mga pangako niyang hindi na siya sasaktan. At ngayon, umalis na ito. Iniwan sila na parang isang sirang laruan ni hindi man lang nag-iwan ng pera para sa gamot ng sarili nitong anak. Mula sa silid ni Zoe, narinig niya ang pag-iyak nito. Pinunasan ni Catherine ang kanyang mga luha. Tumayo sa nanginginig na mga binti at lumapit sa kanyang anak. Ano man ang kanyang nararamdaman, kailangan siya ng bata. Siya na lang ang natitirang sandigan ni Zoe sa mundong ito. Mommy's here, mahal. Sabi niya pilit na pinapakalma ang boses. Okay lang ang lahat, nandito si Mommy. Kinuha niya ang nag-iinit na anak. Muling inilagay ang basang tuwalya sa noo nito. Isinubsob ni Zoe ang sarili sa kanyang balik at humihikbi. Mahina siyang kumanta ng isang oyayi habang iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Paano sila mabubuhay ng walang pera, walang trabaho, walang suporta, wala siyang mga sagot. Tanging takot lamang, isang malamig at nakalulunod na takot. Si Catherine yakap ang umiiyak na anak. Sa gitna ng gabi, ay nakatingin sa walang laman na bote ng gamot at sa pitakang walang laman. Ang pintuan ng kanilang buhay ay marahas na isinara at naiwan silang mag-ina sa ganap na kadiliman at kawalan ng pag-asa. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa manipis na kurtina, isang maputlang liwanag na lalo lamang nagpatingkad sa bigat ng sitwasyon sa loob ng silid. Walang tulog si Catherine, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa buong magdamag. Binabantayan ang bawat paghinga at paggalaw ng kanyang anak. Ngayon, tila mas matindi pa ang init na nagmumula kay Zoe. Ang paghinga nito ay may kasama ng mahinang tunog at paminsan-minsan ay umuungol ito sa kanyang pagkakatulog. Hinawakan ni Catherine ang noo nito. Para siyang humahawak sa isang nagbabagang uling. Ang takot ay gumapang sa kanyang sikmura, malamig at matalim.
Ang huling patak ng gamot ay naibigay na niya kagabi. Ang pera sa kanyang pitaka ay wala na ni isang barya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kawalan ng pag-asa. Mayroon lamang siyang isang pagpipilian, isang desisyon na nagdulot ng matinding kahiyaan sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumayo, maingat na huwag maglikha ng anumang ingay. Nagtungo siya sa kusina at tinitigan ang sarili sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mukha ay maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata na namamaga dahil sa magdamag na pag-iyak. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang mga daliri, itinali ito ng basta-basta at isinuot ang isang luma ngunit malinis na blusa. Kailangan niyang magmukhang kagalang-galang kahit na sa loob niya ay durog na ang kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang palabas ng kanyang apartment ay parang may pabigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang pag-akyat sa hagdanan patungo sa apartment ni Aling Rosa, isang biyudang nasa mga 60 anyos na palaging bumabati sa kanya nang may ngiti ay ang pinakamahabang paglalakbay na ginawa niya sa kanyang buhay. Huminto siya sa harap ng pinto nito, ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinataas ito para kumatok. Napakagatlabi siya pinipigilan ng isa na namang bugso ng luha. Ito na ang huli niyang piraso ng dignidad at malapit na itong mabasag. Nag-aalangan siyang kumatok ng 3 beses sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ito. Si Aling Rosa suot ang kanyang pambahay na duster na may bulaklak na disenyo ay napatingin sa kanya nang may pagtataka. "Catherine, iha, ang aga mo naman," sabi nito bago napansin ang itsura ni Catherine. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon na palitan ng pag-aalala. "Anong nangyari? Pumasok ka." Pumasok si Catherine sa maliit, ngunit malinis na apartment. Ang amoy ng kapeng bagong timpla ay sumalubong sa kanya isang malaking kaibahan sa amoy ng sakit at kalungkutan sa sarili niyang tahanan. "Hiha, maupo ka. Anong problema?" Malumanay na tanong ni Aling Rosa. Ginagabayan siya patungo sa isang upuan sa tabi ng maliit na mesa. Hindi agad nakapagsalita si Catherine. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang pagsasabi nito ng malakas ay gagawin itong mas totoo ang kanyang pagkabigo, ang kanyang kahihiyan. Si Zoe po." Sa wakas ay nagsimula siya, ang boses ay basag. Mataas pa rin po ang lagnat. Naubos na po ang gamot niya kagabi. Huminga siya ng malalim. "Aling Rosa, nakakahiya po pero maaari po ba akong makahiram ng pera?" Ang huling mga salita ay lumabas bilang isang halos hindi marinig na bulong. Sa wakas, tumingala siya kay Aling Rosa at sa mga mata ng matanda, nakita niya hindi ang paghusga, kundi ang malalim na pag-unawa at awa. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Rosa. Hindi na ito nagtanong pa. Alam na niya. Narinig niya ang mga sigawan kagabi. Ang mga dingding sa gusaling iyon ay manipis at ang galit ni Daniel ay hindi kailanman naging tahimik. "Walang hiya siyang lalaki," mariing sabi ni Aling Rosa na ikinagulat ni Catherine. "Iwanan ang sarili niyang mag-ina na may sakit ang bata at walang pera, hiya, hindi mo kailangang mahiya. Ikaw ang biktima rito." Tumayo ang matanda, nagtungo sa isang maliit na aparador at kumuha ng kanyang pitaka. Kumuha ito ng ilang pirasong papel na pera at inilapag sa mesa sa harap ni Catherine. "Heto, kunin mo ito. Sapat na yan para sa gamot at pagkain ninyo sa loob ng ilang araw." Tinitigan ni Catherine ang pera. "Sobra-sobra po yan, Aling Rosa. Pambili lang po ng gamot ang kailangan ko. Ibabalik ko rin po agad." "Huwag mo munang isipin ang pagbabalik," mahinahong sabi ni Aling Rosa, itinutulak ang pera palapit sa kanya. "Ang unahin mo ay ang anak mo at ang sarili mo. Kumain ka na ba?"
Umiling lamang si Catherine at iyon na ang hudyat para tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Aling Rosa at sa mainit na yakap ng matanda, naramdaman ni Catherine ang isang kalinga na matagal na niyang hindi naramdaman. Doon sa kusina ng kanyang kapitbahay, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pighati na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Matapos bumili ng gamot at kaunting pagkain, nagsimula na ang tunay na pagsubok para kay Catherine ang maghanap ng trabaho. Sa tulong ni Aling Rosa, na pansamantalang nagbantay kay Zoe, ginugol niya ang mga sumunod na araw sa walang katapusang paghahanap. Nagprint siya ng kanyang lumang resume, isinuot ang kanyang nag-iisang disenteng damit at hinarap ang syudad na tila walang puwang para sa kanya. Ang bawat pagtanggi ay parang isang sampal. Maganda ang qualifications mo, pero kailangan namin ng full-time, walang absences. May maliit kang anak. Paano kung magkasakit, mahirap yan? Tatawagan ka na lang namin. Ang mga salitang yon ay naging parang isang lason sa kanyang pandinig. Alam na niya ang ibig sabihin ng mga ito. Isang hapon pumasok siya sa isang malamig at modernong opisina para sa isang panayam. Ang nag-i-interview sa kanya ay isang babaeng nasa mga 40 anyos, matikas ang tindig at nakasuot ng mamahaling damit. Sa simula, naging maayos ang usapan. Mukhang nagustuhan ng babae ang kanyang mga sagot. Ngunit pagkatapos dumating ang tanong na palaging nagiging katapusan ng lahat. May anak ka na ba, Miss Catherine? Opo, mayroon po, 4 na taong gulang. Sagot ni Catherine pilit ng ngumingiti. Ang ngiti ng babae ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakikita mo sa kumpanyang ito, kailangan namin ng 100% dedikasyon. Ang isang ina, lalo na ang isang single mother, ay isang liability, isang pabigat. Ngayon, may lagnat ang anak mo, bukas may meeting sa eskwelahan. Pasensya na, pero hindi namin kayang sugalan yan. Ang mga salita ay sinabi ng walang emosyon, direkta at brutal. Naramdaman ni Catherine na parang sinampal siya. Wala siyang masabi. Tumayo na lamang siya, nagpasalamat nang pilit at lumabas ng opisina na parang isang robot. Paglabas niya sa gusali, doon lamang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Sumandal siya sa isang pader at tahimik na umiyak. Hindi alintana ang mga taong nagdaraan. Ang kahihiyan sa paghiram ng pera ay wala pa sa kalingkingan ng kahihiyang idinulot ng pagtanggi ng lipunan sa kanya dahil lamang sa isa siyang ina. Naglakad siya pa uwi, walang direksyon, ng isip ay blanko. Ang pag-asa na unti-unting nabuo sa tulong ni Aling Rosa ay naglaho na. Gabi na nang magsimulang umambon. Ang malamig na patak ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Habang naglalakad siya sa isang abalang kalsada, isang ilaw ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa isang sulok, may isang gasolinahan na bukas 24 oras. Ang mga ilaw nito ay maliwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. At sa salaming bintana nito, may isang simpleng karatula na nakasulat sa puting papel, "Now hiring gas attendant, willing to work night shift." Huminto si Catherine, nakatitig sa karatula. Ang amoy ng gasolina ay umabot sa kanya, isang amoy na dati ay pandidirihan niya. Ngunit ngayong gabi ito ay tila amoy ng kaligtasan. Hindi ito ang trabahong pinangarap niya. Ito ay isang trabahong mahirap, mababa, ang sahod at mapanganib. Ngunit hindi sila humihingi ng college degree. Hindi sila nagtatanong tungkol sa mga anak. Kailangan lang nila ng isang taong handang magtrabaho. Habang bumubuhos ang ulan, tinitigan niya ang karatula. Ito na ang kanyang huling pagpipilian. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay matagal nang nabasag. Ngayon ang tanging mahalaga na lang ay ang mabuhay. Para sa kanya, para kay Zoe. Ang nakakapasong amoy ng gasolina ay ang unang bumati kay Catherine sa kanyang bagong mundo. Nanunuot ito sa bawat hibla ng kanyang damit, sa kanyang buhok,
at tila maging sa kanyang balat. Ito ang amoy ng kanyang desperasyon. Ang kanyang uniforme isang asul na polo shirt na masyadong malaki at pantalon na gawa sa magaspang na tela ay malagkit na sa pawis. Kahit nagsisimula pa lang ang kanyang shift, ang sapatos na goma na suot niya ay hindi sapat para protektahan ang kanyang mga paa mula sa pagod ng 12 oras na pagtayo sa matigas at malangis na semento. Ito ang kanyang unang araw. At bago pa man tumungtong ang tanghali, pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko. Mas masahol pa sa pisikal na pagod ang alaala ng umagang yon, isang alaala na paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang pampublikong daycare center ay maingay at magulo. Ang amoy ng Crayola gatas at panlinis ay magkahalo sa hangin. 12 ng mga bata ang nagtatakbuhan, nagsisigawan at nagiiyakan. Sa gitna ng lahat ng yon si Zoe ay mahigpit na nakayakap sa binti ng kanyang ina, ang mukha ay nakasubsob sa tela ng kanyang pantalon. "Mommy, please, wag mo kong iwan dito." Humihikbing pakiusap ng bata. Ang munting boses nito ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Lumuhod si Catherine. Hinaplos ang buhok ng anak. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Anak, kailangan ni Mami magtrabaho. Dito muna si Zoe, ha? Maraming bata dito, makikipaglaro ka sa kanila. Babasahan kanila ng kwento." "Ayoko po. Gusto ko sa'yo lang." Lalong humigpit ang yakap ni Zoe. "Sama ako sa work mo, Mami." Isang babaeng may edad na at may mahigpit na itsura ang tagapangalaga ang lumapit sa kanila. "Ganyan po talaga sa unang araw, ma'am. Hayaan niyo na po, masasanay din yan." "Zoe, mahal," nagsusumamo ang boses ni Catherine. "Pangako babalikan ka ni Mami mamaya. Mabilis lang. Magpakabait ka, ha." Ngunit ang mga salita niya ay walang epekto. Nang subukan niyang tumayo, lalong humigpit ang kapit ni Zoe. Ang pag-iyak nito ay naging isang malakas na hagulgol na dumurog sa puso ni Catherine. Walang awang kinuha ng tagapangalaga, si Zoe, mula sa pagkakayakap ni Catherine. Ang mga braso ng bata ay nagpupumiglas kumakapit sa hangin. Ang mga mata nitong puno ng luha ay nakatitig sa kanyang ina. "Mami, Mami." Isang tinig sa loob ni Catherine ang sumisigaw na bawiin ang anak, yakapin ito at tumakbo palayo sa lugar na yon. Ngunit ang imahe ng walang laman na pitaka at ang mukha ni Aling Rosa ay pumigil sa kanya. Tumalikod siya, ang bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang mga hagulgol ni Zoe ay sumusunod sa kanya, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na kirot. Paglabas niya ng pinto, hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan, ang mga iyak ng kanyang anak ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon, habang nakatayo sa ilalim ng tirik na araw, sa gitna ng gasolinahan, ang alaala ng mga luhang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Tiniis niya ang init, ang mga bastos na customer na bumubusina, nang walang pasensya ang mga nag-iiwan ng kakarampot na barya bilang tip, at ang masusungit na tingin ng kanyang manager, si Dennis. Si Dennis ay isang lalaking nasa katanghalian ng buhay na may manipis na bigote at permanenteng kunot sa noo. "Mas mabilis, Catherine. Hindi yan parke para maglakad-lakad ka lang." Sigaw nito mula sa loob ng convenience store. "Tandaan mo, maraming gustong pumalit sa'yo." Tumango na lang si Catherine at pilit na ngumiti sa susunod na sasakyan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat oras ay tila isang buong araw. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pag-iisip na sa pagtatapos ng araw, may maiuuwi siyang kaunting kita para sa kanila ni Zoe. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkulay kahel, isang makintab at itim na luxury sedan ang pumasok sa gasolinahan. Ang sasakyan ay huminto ng may awtoridad sa tapat mismo
ng kinaroroonan ni Catherine. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa driver's side at ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang babaeng nagmamaneho ay si Camille. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang mga labi ay pininturahan ng matingkad na pula at suot nito ang malalaking sunglasses na tila nagkakahalaga pa ng higit sa isang buwang sahod niya. Si Camille, ang babaeng ipinalit sa kanya ni Daniel, ay narito. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mapanuyang ngiti sa mga labi nito ay nagsasabi ng lahat. Naramdaman ni Catherine na nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang hawak niyang hose ng gasolina ay biglang bumigat. Sa libu-libong sasakyan na maaaring dumaan, bakit ito pa? Bakit dito? Bakit ngayon? Hoy ikaw! Sabi ni Camille. Ang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. Hindi man lang inaalis ang kanyang sunglasses. Full tank. At bilisan mo, may pupuntahan pa akong mas importante. Hindi makapagsalita si Catherine. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Tumango na lamang siya, iniwasan ang tingin ni Camille at sinimulang isali ng gasolina. Ang bawat segundo ay parang isang pagpapahirap. Naririnig niya ang mahinang pagtapik ng mga daliri ni Camille sa manibela, isang tunog ng kawalan ng pasensya na lalong nagpabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mga tingin ng ibang customer at ng kanyang mga katrabaho. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na kumalat sa buong katawan niya. Nang mapuno ang tangke, isang malakas na pag-click ang tumapos sa daloy ng gasolina. Dahan-dahan niyang ibinalik ang hose, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan. Magkanong tanong ni Camille na parang diring-diri. 2,050 pesos po. Pilit na sinabi ni Catherine, ang boses ay halos hindi lumabas. Naglabas si Camille ng 3 pirasong 1,000 papel mula sa kanyang mamahaling wallet at iniabot ito kay Catherine na halos hindi dumidikit ang mga daliri. Kunin mo ang sukli, siguraduhin mong tama. Nagmamadaling pumasok si Catherine sa loob para kumuha ng sukli. Ang puso niya ay dumadagundong. Naramdaman niya ang tingin ni Dennis na sumusunod sa kanya, puno ng pagtataka. Kinuha niya ang eksaktong sukli, bumalik sa sasakyan at iniabot ang pera kay Camille. Tinitigan ni Camille ang perang nasa kamay ni Catherine. Pagkatapos ay tinitigan niya si Catherine mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri. At pagkatapos sa 1 kilos na puno ng kalupitan, sinadya niyang ihulog ang kamay ni Catherine na naging dahilan upang magkalat ang mga perang papel at barya sa malangis at maruming sahig. Isang malakas na kalansing ang nilikha ng mga barya. Napasinghap ang ilang taong nakakita. Nanigas si Catherine sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa perang nagkalat sa kanyang paanan. Ang berdeng mga papel at pilak na mga barya ay tila nangungutya sa kanya mula sa dumi. Isang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Camille, malamig at walang kagalakan. Ay pasensya. Sabi nito, ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Ang dulas pala ng mga kamay mo. Pulutin mo. Mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Muli itong ngumisi. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na to, Catherine. Dito ka nabibilang, sa putikan. Itinaas niya ang bintana ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina ay parang isang tawa ng demonyo. Sa isang iglap, ang itim na sedan ay mabilis na umalis, iniwan si Catherine na nakatayo roon, nanlulumo, nanginginig at binabato ng mga mapanuring tingin ng lahat. Nakatayo lang siya, hindi makagalaw, nakatingin sa perang nakakalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanyang dignidad. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang manager, si Dennis, na papalabas ng convenience store. Ang mukha ay madilim sa galit at naglalakad papalapit sa kanya. Anong klaseng eksena yon, Catherine? Ang boses ni Dennis ay malamig at matalim, humihiwa sa kahihiyang bumabalot kay Catherine. Nakatayo ito sa kanyang harapan, ang mga braso
ay nakakrus sa dibdib, ang muka ay isang maskara ng inis. Hindi ito lugar para sa personal mong drama. Kung may problema ka sa customer, sa akin mo sabihin. Hindi yung gagawa ka ng iskandalo sa gitna ng gasolinahan. Hindi makatingin ng diretso si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga perang papel at barya na nakakalat pa rin sa semento. Ang bawat piraso ay tila isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Pasensya na po, Sir Dennis. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Mariing sabi nito. Isang reklamo lang mula sa customer na, "Yon, tanggal ka. Naiintindihan mo, ngayon pulutin mo yan at bumalik ka sa trabaho. Wala kang bayad para tumunganga dyan." Tumalikod si Dennis nang hindi na naghihintay ng sagot. Bawat salita niya ay isang dagdag na pasanin sa balikat ni Catherine. Yumuko siya, ang kanyang mga tuhod ay halos sumayad sa malangis na sahig. Isa-isa niyang pinulot ang mga barya at lukot na pera. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. Bawat kusing na kanyang dinadampot ay parang isang tapik sa kanyang pagkatao, isang paalala kung gaano na siya kababa. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang walang katapusang siklo ng pagod at sakripisyo. Ang buhay ni Catherine ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Gumising bago pa sumikat ang araw para ihanda si Zoe, ang masakit na pag-iiwan sa daycare, ang 12 oras na pagtayo sa gitna ng ingay at amoy ng gasolina, ang pagsundo sa isang pagod at tahimik na anak, isang simpleng hapunan na madalas ay noodles o itlog lang, at ang pagbagsak sa kama na may pagod na katawan at mabigat na puso. Paulit-ulit, araw-araw, napansin niyang may nagbabago kay Zoe. Ang dating masayahin at madaldal na bata ay naging tahimik at malungkutin. Madalas kapag sinusundo niya ito, nakaupo lang ito sa isang sulok yakap-yakap, ang luma nitong kunehong laruan, habang ang ibang mga bata ay naglalaro. Hindi na ito nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Minsan nakikita niya itong gumuguhit, mga larawang puno ng madidilim na kulay at mga figurang walang mukha. Isang araw, kinausap siya ng guro ni Zoe. "Mrs. Catherine, napapansin po namin na laging matamlay si Zoe. Hindi na po siya nakikipaglaro. May problema po ba sa bahay?" Ang tanong ay simple, ngunit para kay Catherine, ito ay isang akusasyon. Pagod lang po siguro siya. Ang tanging naisagot niya pakiramdam ay nabigo siya bilang isang ina. Alam niyang ang stress na nararanasan niya ay nararamdaman din ng kanyang anak, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Gabi-gabi, sinusubukan niyang kausapin si Zoe, ngunit ang mga sagot ng bata ay laging maikli. "Okay lang po, Mommy." "Wala po. Pagod lang po ako." Isang gabi matapos niyang patulugin si Zoe, dumaan siya sa apartment ni Aling Rosa para isauli ang hiniram na mangkok. Nakita ng matanda ang lungkot sa kanyang mga mata. "Halika, iha, magkape ka muna," alok ni Aling Rosa. Sa loob ng maliit at maaliwalas na kusina, habang humihigop ng mainit na kape, hindi na napigilan ni Catherine ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagbabago kay Zoe, ang kanyang takot, ang kanyang pakiramdam ng pagkukulang. Si Aling Rosa ay nakinig ng walang paghuhusga. Nang matapos si Catherine, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. "Hija, hindi mo kasalanan." Mahinahong sabi nito, "Ang buhay ay hindi madali. Alam mo ba, noong namatay ang asawa ko, naiwan sa akin ang 3 kong anak. Nagtinda ako ng kakanin sa palengke mula umaga hanggang gabi. May mga araw na halos wala kaming makain. Ang mga anak ko, nakikita ko rin sa kanila ang lungkot. Pero alam mo kung anong ginawa ko?" Tumingin si Catherine sa matanda. "Kinapalan ko ang mukha ko, hindi para sa akin kundi para sa kanila. Ipinakita ko sa kanila na kahit gaano kahirap, hindi tayo susuko. Ang mga bata, mas matatag sila kaysa sa inaakala natin. Ang kailangan lang nila ay maramdaman na nandyan ka, na mahal mo sila at na lumalaban ka para sa kanila. Huwag kang matakot, Catherine. Ang pinagdadaanan mo ngayon
ay isang pagsubok lang. Ang mga salita ni Aling Rosa ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Catherine. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Umuwi siya sa kanyang apartment na may kaunting gaan sa kanyang dibdib. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang naghahanda siya para matulog, isang matinis na tunog mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello, may Catherine." Ang boses sa kabilang linya ay malamig, pamilyar at nagpadala ng kaba sa kanyang buong sistema. "Si Daniel, anong kailangan mo?" Tanong ni Catherine. Ang kanyang boses ay naging depensibo. "Nakarating sa akin ang balita," sabi ni Daniel, may pahiwatig ng pagbabanta sa kanyang tono. "Nanggugulo ka raw. Sinugod mo si Camille sa gasolinahan." "Hindi ko siya sinugod. Siya ang pumunta roon para ipahiya ako." Isang malamig na tawa ang narinig niya. "Wala akong pakialam sa version mo. Makinig kang mabuti, Catherine. Huwag na huwag mo nang lalapitan o guguluhin si Camille. Huwag mo nang guguluhin ang bago kong buhay. Naiintindihan mo ba?" "Buhay mo?" Hindi makapaniwalang sagot ni Catherine. "Paano naman ang buhay ng anak mo? Ni minsan ba naisip mong kamustahin siya?" "Huwag mong gamitin ang bata laban sa akin." Tumigas ang boses ni Daniel. "Alam kong naghihirap ka na. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong mas lalo ka pang maghihirap. Baka pati niyang trabaho mong basura mawala pa sa'yo." Ang banta ay malinaw. Ang takot ay muling gumapang sa kanya, malamig at pamilyar. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong, isang bagay na mainit at mapanganib. "Tapos ka na?" tanong ni Catherine. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na ikinagulat maging ng kanyang sarili. "Ano? Kung tapos ka ng manakot, ibababa ko na ito." Bago pa man makasagot si Daniel, pinatay na niya ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ngunit ang panginginig na yon ay hindi na lamang dahil sa takot. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa gitna ng lahat ng sakit, kahihiyan at pagod, may isang maliit na baga ang nagsimulang mag-apoy. Ang takot ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon may kasama na itong galit, isang tahimik, ngunit nagbabagang galit. Hindi na siya ang Catherine na iiyak na lamang sa isang sulok. Ang babaeng pinahiya, tinalikuran, at ngayon ay binabantaan ay nagsisimula ng mapuno. At ang apoy na yon, bagamat maliit pa, ay naghihintay lamang ng tamang panahon para lumiyab. Isang malamig na gabi ng Martes, at ang langit ay walang tigil sa pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila isang maliit na martilyong pumupukpok sa yero ng bubong ng gasolinahan, lumilikha ng isang monotonong tunog na kasabay ng mabagal na pagtakbo ng oras. Para kay Catherine, ang ganitong mga gabi ang pinakamahirap. Mas kaunti ang mga customer at ang bawat minuto ay tila mas sumahaba, nagbibigay sa kanya ng mas maraming oras para isipin ang kanyang mga problema. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Sa basang kalsada, ang kanilang mga ilaw ay lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa madilim na aspalto. Siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang shift, pagod na at nanlalamig. Ang suot na uniforme ay bahagyang mamasa-masa dahil sa ambon. Sa gitna ng halos tuloy-tuloy na daloy ng mga ordinaryong kotse at taxi, isang sasakyan ang namukod-tangi. Isang makintab at itim na European luxury car, marahil isang Audi o Mercedes, ang dahan-dahang pumasok sa gasolinahan. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa lugar. Sobrang elegante, sobrang mahal. Huminto ito sa tapat ng kanyang pwesto. Automatikong kumilos si Catherine. Ang kanyang katawan ay sanay na sa mga galaw ng trabaho. Lumapit siya sa sasakyan
habang bumababa ang bintana sa driver's side. Ang lalaking nasa loob ay nasa mga huling taon ng 40, may bakas ng pilak sa kanyang buhok, sa may sentido at suot ang isang mamahaling suit na nakikita kahit sa ilalim ng dim na ilaw. May awtoridad sa kanyang tindig, ngunit mayroon ding bakas ng pagod o marahil lungkot sa kanyang mga mata. Full tank, sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at kalmado, ngunit walang anumang emosyon. Sige po, sir, sagot ni Catherine at sinimulan ng kanyang gawain. Habang pinupuno niya ang tangke, binuksan ng lalaki ang pinto ng kotse at lumabas para iunat ang kanyang mga binti. Tumayo ito malapit sa pump na kapamulsa at nakatingin sa malayo. Nang matapos ang pagsasalin, ibinalik ni Catherine ang hose at lumapit sa lalaki para sa bayad. Naglabas ito ng wallet at sa pagkuha niya ng credit card, isang bagay ang aksidenteng nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang matigas at metalikong tunog ang umalingaw-ngaw nang tumama ito sa semento, isang tunog na namukod tangi sa patak ng ulan. Sir, may nahulog po kayo. Magalang na sabi ni Catherine, sabay turo sa bagay na nasa paanan ng lalaki. Yumuko ang lalaki at pinulot ito. Isa itong medalyon na gawa sa metal bilog at halos kasinlaki ng isang lumang barya, ngunit mas makapal. May mga kakaibang ukit ito sa ibabaw. Tinitigan niya ito ng isang saglit at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Salamat, sabi niya at akmang ibubulsa na itong muli. Ngunit sa sandaling iyon na sinaga ng ilaw mula sa poste, ang medalyon, at may napansin si Catherine. Pasensya na po sa pang-abala, sir. Nag-aalangang sabi niya. Tumingin sa kanya ang lalaki bahagyang nainis. Ano yon? Yung medalyon niyo po. Sabi ni Catherine, tinuturo ito. Hindi po yan ordinaryo. Tumaas ang isang kilay ng lalaki, may halong pagdududa. Isa lang itong piraso ng metal, regalo mula sa dati kong asawa. May pait sa huling mga salita. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang hiya, ang dating kaalaman ni Catherine ay biglang bumalik. Bago siya ikasal kay Daniel, bago gumuho ang kanyang mundo, mahilig siyang gumawa ng mga alahas na may kakaibang disenyo. Ito ang kanyang munting negosyo, ang kanyang passion. At pamilyar sa kanya ang ganitong uri ng gawa. Kung titingnan niyo pong maigi, sir, pagpapatuloy niya, may maliit na butas sa gitna. At ang mga ukit sa paligid nito ay hindi lang basta disenyo. Isa po yung klase ng projection locket. Kung itatapat niyo po ang ilaw sa tamang anggulo, may lalabas na mensahe. Tinitigan siya ng lalaki ngayon ay may bakas na ng interes sa kanyang mga mata. Tiningnan niyang muli ang medalyon na hawak. Anong sinasabi mo? Maaari ko po bang subukan, sir, kung okay lang po sa inyo? Nag-alinlangan ang lalaki ng isang saglit pagkatapos ay kibit-balikat na iniabot ang medalyon. Sige, tingnan natin ang mahika mo. Kinuha ni Catherine ang medalyon. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan ang flashlight nito. Iginaya niya ang lalaki palapit sa hood ng itim na kotse. Kailangan po ng madilim na surface. Paliwanag niya. Maingat niyang hinawakan ang medalyon, inihanay ang maliit na butas nito sa tapat ng ilaw ng kanyang telepono. Ginalaw-galaw niya ito nang bahagya hinahanap ang perpektong anggulo, ang eksaktong distansya. Sa loob ng ilang sandali, walang nangyari. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya ang sikreto nito. At bigla lumitaw ito. Sa ibabaw ng makintab at basang hood ng kotse, isang mahinang sinag ng liwanag, ang bumuo ng mga salita. Ang mga letra ay manipis at elegante, tila isinulat ng isang maingat na kamay. Malinaw na nababasa sa dilim. Kinailangan kong umalis para iligtas ang negosyo mo. Patawarin mo ako. Ang lalaki na nakilala ni Catherine sa pangalang Ricardo De Luca mula sa kanyang credit card ay natigilan. Ang hangin ay tila tumigil sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na katitig sa mga salitang nagniningning sa hood ng kanyang sasakyan. Ano?
Ano to? Bulong niya, ang boses ay basag. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang medalyon at ang telepono mula kay Catherine. Sinubukan niya itong gawin mismo at muli ang mensahe ay lumitaw malinaw at hindi maikakaila. Ang kumpiyansa sa sarili na bumabalot sa kanya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ang matikas na negosyante ay napalitan ng isang lalaking tila sinaksak sa puso. Ang buong akala ko. Nagsalita siyang mag-isa, ang tingin ay malayo. Ang buong akala ko iniwan niya ako para sa iba. Dahil sa pera, sinunog ko ang lahat ng alaala niya. Maliban dito, tinitigan niya ang medalyon na para bang ito ay isang multo. Nakatayo lang si Catherine sa gilid, tahimik na nagmamasid, hindi alam ang sasabihin. Nakikita niya ang pagguho ng isang mundo sa loob ng mga mata ng estrangherong ito. Bigla siyang hinarap ni Mr. De Luca, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong emosyon. Hindi na ito ang malamig na tingin kanina. Salamat, sabi niya, ang boses ay garalgal. Maraming salamat. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Catherine. Nagmamadali siya niyang bumalik sa driver's seat. Ang medalyon ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang makina ng kotse ay umugong ng malakas. Sa isang iglap, humarurot ito. Paalis ng gasolinahan, ang mga gulong ay lumikha ng isang matinis na tunog sa basang semento at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Catherine na nakatayo sa ulan, ang amoy ng gasolina at basang lupa ang tanging kasama. Sa kanyang kamay naiwan ang credit card ni Mr. De Luca. Nakalimutan nitong bawiin sa pagmamadali. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglaho ang sasakyan. Iniisip ang isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at isang malaking pagkakamali. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang sarili niyang mga problema. Isang lalaking mayaman at makapangyarihan na nagdusa rin pala dahil sa pag-ibig. Ikinumpara niya ang asawa nito na nagsakripisyo para sa kanya kay Daniel, na itinapon siya na parang basura. Isang busina mula sa isa pang sasakyan ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Bumalik siya sa realidad. Isa lamang siyang hamak na gas attendant, nakatayo sa gitna ng ulan sa isang gabing tila walang katapusan. Lumipas ang ilang araw. Ang insidente ng medalyon ay tila isang panaginip, isang kakaibang paglihis mula sa magaspang na realidad ng buhay ni Catherine. Ang credit card ni Mr. De Luca ay maingat niyang itinago sa isang maliit na sobre sa loob ng kanyang pitaka, naghihintay sa pagbabalik ng may-ari nito na tila hindi na mangyayari. Ang buhay ay bumalik sa dati nitong ritmo. Ang nakakapagod na trabaho, ang tahimik na si Zoe, at ang walang katapusang pag-aalala sa pera. Isang umaga ginising si Catherine ng isang tunog na nagpapadala ng takot sa puso ng sinumang magulang, isang tuyo at pilit na pag-ubo mula sa maliit na kama ni Zoe. Hinawakan niya ang noo ng bata. Mainit. Hindi pa kasing taas ng dati, ngunit sapat na para magdulot ng kaba. Sa paglipas ng araw, ang ubo ay lumala at ang lagnat ay unti-unting tumaas. Alam ni Catherine na hindi niya maaaring dalhin si Zoe sa daycare sa ganitong kalagayan. At alam din niyang hindi siya maaaring umabsent sa trabaho. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Dennis. Sir Dennis, magandang umaga po. Nagsimula siya. Si Catherine po ito. Pasensya na po, pero hindi po yata ako makakapasok ngayon. May lagnat po kasi ang anak ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago ang isang bugtong hininga ng inis. Wala akong pakialam sa lagnat ng anak mo, Catherine. Kailangan ko ng tao dito. Alam mo bang kulang na kami? Sino ang sasalo sa pwesto mo? Pasensya na po talaga, sir. Kailangan niya po ako. Wala po siyang ibang kasama. Halos magmakaawang sabi ni Catherine. Bahala ka sa buhay mo. Malamig na sagot ni Dennis.
Pero tandaan mo, isang absent pa na walang medical certificate, huwag ka nang babalik. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang isang paghahatol. Napaupo si Catherine sa gilid ng kama, ang telepono ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Ang isang araw na walang sahod ay isang malaking kabawasan sa kanilang mahigpit na budget. Bumili siya ng gamot sa pinakamalapit na butika at ang natira sa kanyang pera ay sapat na lamang para sa ilang araw na pagkain. Ang upa ay malapit ng kailangang bayaran. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kinahapunan, matapos mapatulog si Zoe, naisip niyang kailangan niya ng sariwang hangin kahit sandali. Lumabas siya ng kanilang apartment building, bitbit ang isang maliit na supot ng basura. Pagdating niya sa labas ng gate, natigilan siya. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo ang dalawang tao na nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Si Daniel, nakasandal sa isang bagong kotse, ang mga braso ay nakakrus na parang hari ng kalsada. Sa tabi niya si Camille, nakasuot ng isang damit na mas mahal pa siguro sa isang buwang upa niya abala sa pagtingin sa kanyang telepono na may mapanuyang ngamon ng ngiti. Hindi sila nagkataon lamang na napadaan. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe, isang pagpapakita ng kapangyarihan, isang tahimik na pananakot. Nag-init ang mga tainga ni Catherine. Gusto niyang tumalikod at bumalik sa loob magtago. Ngunit isang bagay sa loob niya ang pumigil sa kanya. Ang alaala ng pagtawag ni Daniel ng banta nito ay nagalab. Hindi na siya magtatago. Naglakad siya patungo sa basurahan na nasa gilid ng kalsada, pilit na hindi sila pinapansin. Ngunit si Daniel mismo ang bumasag sa katahimikan. Hoy, tawag nito ang boses, ay may halong pangungutya. Nagiging palaboy ka na yata. Tingnan mo yang itsura mo. Huminto si Catherine. Dahan-dahan siyang humarap sa kanila. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinitigan niya si Daniel ng diretso sa mata at hindi siya kumurap. Ang apoy na sinimulan ng galit at kahihiyan ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang katatagan. May sakit ang anak mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi ito isang tanong kundi isang pahayag, isang akusasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Daniel, tila nagulat sa kanyang katapangan. O ano ngayon? Baka napapabayaan mo na. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Camille, hindi inaalis ang tingin sa telepono. Kung hindi mo na kayang alagaan, baka dapat ipaampon mo na lang. Maraming may gusto dyan. Ang mga salitang yon ay parang isang sundang na tumusok ng direkta sa puso ni Catherine. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ngunit sa halip na umiyak o sumigaw, isang malamig na galit ang bumalot sa kanya. Huwag na huwag mong babanggitin ang anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, nakatutok kay Camille. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Daniel. Umalis na kayo. Hindi kayo kailangan dito. Natigilan si Daniel. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Catherine na hindi pa niya nakikita dati, hindi takot, kundi determinasyon. Isang babala. Tara na, Dan, sabi ni Camille. Tila naramdaman din ang pagbabago sa hangin. Nagsasayang lang tayo ng oras sa basurang to. Sumakay sila sa kotse at mabilis itong umalis. Naiwan si Catherine na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Nanginginig siya, hindi na sa takot, kundi sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nanalo siya sa maliit na laban na yon. Hindi siya nagpatalo, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Habang pabalik siya sa kanyang apartment, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maitim na kotse na may makapal na tint ang mga bintana, ang dahan-dahang nagmamaneho sa kanilang kalye. Nagduda siya, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito. Kinabukasan, pumasok na si Catherine. Sa trabaho iniwan si Zoe sa pangangalaga ni Aling Rosa.
Maghapon siyang balisa. Ang imahe ni Daniel at Camille at ang alaala ng itim na kotse ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nang papalubog na ang araw at nagsisimula ng dumami ang mga sasakyan, muli niyang nakita ito. Ang parehong maitim na kotse na may makapal na tint ay pumasok sa gasolinahan. Hindi ito pumila kasama ng ibang mga sasakyan. Sa halip pumarada ito sa isang medyo madilim na bahagi, malayo sa mga pump, walang bumababa. Ang makina ay nanatiling umaandar. Naramdaman ni Catherine ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Nagkataon lang ba ito? O may nagmamasid sa kanya? Ang anino ng panganib na dati ay nasa kanyang isipan lamang ay tila nagkakaroon na ngayon ng pisikal na anyo, nakaparada sa isang sulok ng lugar kung saan siya naghahanap buhay naghihintay. Ang maitim na kotse ay nanatili roon sa loob ng halos 1 oras na parang isang buwitreng naghihintay sa kanyang biktima. Ang makina nito ay tahimik na umaandar at ang makapal na tint ng mga bintana ay tila lumalamon sa anumang liwanag, pinapanatili ang misteryo ng kung sino o ano ang nasa loob. Sinubukan ni Catherine na ipagsawalang bahala ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat, na paranoid lamang siya. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Bawat sasakyang kanyang sinisilbihan ay ginagawa niya ng may pilit na ngiti, ngunit ang isang bahagi ng kanyang kamalayan ay laging nakatutok sa aninong yun, sa gilid ng kanyang paningin. Sa wakas gumalaw ito. Ang maitim na kotse ay dahan-dahang umusad mula sa pagkakatigil nito at pumila patungo sa isa sa mga gas pump, ang mismong pump kung saan nakatalaga si Catherine. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang papalapit ito. Huminto ito sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina ay isang mahinang ugong. Bumaba ang bintana sa driver's side at isang lalaking nasa mga 40 anyos, may payat na pangangatawan at balisang mga mata ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Daniel, hindi rin ito mukhang mayaman. Ang kanyang suot ay ordinaryo, ngunit merong isang bagay sa kanyang kilos, isang nerbiyosong paggalaw na nagdulot ng alanganin kay Catherine. "Full tank," sabi ng lalaki. Ang boses ay bahagyang garalgal. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ni Catherine. "Sige po," sagot ni Catherine. Sinisimulan ang kanyang karaniwang gawain. Inalis niya ang takip ng tangke, kinuha ang hose at isinalpak ito. Habang umaagos ang gasolina, napansin niyang ang tingin ng lalaki ay pabalik-balik sa kanyang rearview mirror na para bang may tinitiyak sa loob. Sinulyapan ni Catherine ang upuan sa likuran. Dahil sa makapal na tint, halos walang maaninag sa loob, para itong isang itim na pader. Ngunit sa isang iglap habang nakatayo siya roon, naghihintay na mapuno ang tangke, napansin niya ang isang napakaliit na paggalaw. Ang bintana sa likuran sa kabilang panig ng sasakyan ay bahagyang bumukas, isang siwang na halos hindi mapapansin, marahil 1 sentimetro lamang ang lapad. Isang siwang na sapat lamang para sa isang bagay na maliit na mailabas. At mula sa siwang na yon, isang kapirasong papel na lukot-lukot ang mabilis na inihulog. Bumagsak ito sa semento nang walang tunog, isang maliit na puting tuldok sa gitna ng madilim at malangis na sahig. Sa isang iglap ang siwang sa bintana ay muling sumarado. Napakabilis ng pangyayari na kung kumurap si Catherine, marahil ay hindi niya ito makikita. Ang kanyang unang reaksyon ay inis. Iniisip niyang isa itong basura na basta na lang itinapon. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagkakahulog nito, ang bilis, ang tila lihim na kilos, ang nagpatigil sa kanya. Click! Ang tunog ng pump na automatikong huminto ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tapos na. Puno na ang tangke. Ibinaba ng driver ang kanyang bintana ng buo. "Magkano dino?" Tanong nito. Ang boses ay mas balisa ngayon. 2,100 pesos po, sagot ni Catherine, ngunit ang kanyang mga mata
ay nakatutok sa kapirasong papel na nasa sahaw sa sahig ilang talampakan lamang ang layo. Nag-abot ng bayad ang lalaki. Habang kumukuha ng sukli si Catherine mula sa kanyang belt bag, ang kanyang isip ay naglalaro. Isang biro lang ba ito o isang bagay na mas malala? Ang takot at kuryosidad ay naglalaban sa loob niya. Matapos maibigay ang sukli, ang lalaki ay nagmamadaling itaas ang kanyang bintana. Ang makina ay umugong handa ng umalis. Ngayon na. Ito na ang desisyon. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling kumilos si Catherine, sa halip na tumabi humakbang siya paharap, direktang hinarangan ang daanan ng kotse. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang kotse ay biglang huminto ilang pulgada na lamang mula sa pagbangga sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ng driver mula sa loob. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong gulat at galit. Hindi kayo aalis. Matatag na sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. May problema dito. Baliw ka ba? Umalis ka dyan. Hindi. Paulit-ulit niyang sabi. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga katrabaho at ang ilang customer ay napatingin na sa kanila. Narinig ni Dennis ang komosyon at lumabas. Mula sa convenience store, ang muka ay namumula sa galit. Catherine, ano na naman to? Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, yumuko si Catherine at mabilis na dinampot ang kapirasong papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay garalgal, tila isinulat ng nagmamadali at nanginginig. Ngunit ang mga salita ay malinaw. 3 salita na nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Tulong. Kinidnap ako. Ipinakita niya ang papel kay Dennis. Sir, may kinidnap sila. Ang driver ng kotse nang makitang nabasa na ang sulat ay nagpanik. Walang pag-aalinlangan, bigla niyang inikot ang manibela at pinaharurot ang sasakyan, hindi alintana ang mga nakaharang na safety cones. Huwag, sigaw ni Catherine. Sinubukan niyang habulin, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang maitim na kotse ay nawala na sa kalsada, nilamon ng daloy ng trapiko. Naiwan si Catherine na nakatayo, hawak ang kapirasong papel. Ang paligid niya ay napuno ng bulungan. Si Dennis ay napamura. Tumawag kayo ng pulis, sigaw ni Catherine sa lahat. Ngunit bago pa man may makakilos, kinuha na niya ang sarili niyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numerong alam niyang dapat tawagan. Hindi na ito tungkol sa kanyang trabaho. Hindi na ito tungkol sa kanyang mga problema. Isang tao ang nasa panganib. At sa sandaling iyon, alam ni Catherine nang walang anumang pagdududa na kailangan niyang gumawa ng tama anuman ang kahinatnan nito. Ang tunog ng sirena ng pulis ay isang matinis na sigaw sa gitna ng ordinaryong gabi. Isang tunog na nagpatigil sa lahat. Sa loob ng ilang minuto, ang gasolinahan ay napuno ng kumikislap na mga ilaw na pula at asul na nagbibigay ng isang nakakakabang kulay sa mga mukha ng mga usisero. 2 pulis, isang matanda, at may bigote at isang mas bata ang bumaba mula sa kanilang patrol car. Sino ang tumawag? Tanong ng mas matandang pulis. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Ako po. Lumapit si Catherine, ang kapirasong papel ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito sa pulis. Mula po yan sa isang kotse. Itim-tinted po ang mga bintana. Kakakaalis lang po. Kinuha ng pulis ang papel, tiningnan ito. Nang maigi, pagkatapos ay tumingin kay Catherine. Okay, miss. Ikwento mo sa amin ang lahat. Mula sa simula. Habang detalyado niyang isinasalaysay ang mga pangyayari mula sa pagdating ng kotse sa nerbyosong driver sa siwang sa bintana hanggang sa pagharang niya ang mas batang pulis ay masipag na nagsusulat sa kanyang maliit na notepad. Naalala mo ba ang plate number? Tanong ng matandang pulis. Nag-isip si Catherine ng malalim, pilit na inaalala ang mabilis na mga pangyayari. Hindi ko po sigurado ang mga letra,
Pero ang mga numero po sigurado ako, 845. Magaling, sabi ng pulis. Malaking tulong na yan. Tumingin siya sa paligid. May CCTV ba kayo dito? Lumapit si Dennis, ang kanyang mukha ay isang pinaghalong takot at inis. Meron sir, pero hindi ko sigurado kung gumagana yung nakatutok sa parteng yon. Tingnan natin, sabi ng pulis. Kailangan namin ng kooperasyon ninyo. Habang ang mga pulis ay abala sa kanilang investigasyon, si Catherine ay nakatayo sa isang gilid, pakiramdam ay nasa labas siya ng sarili niyang katawan. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya kanina ay unti-unti nang nawawala at napapalitan ito ng isang nanunuot na lamig. Ang bigat ng kanyang ginawa ay nagsisimula ng magparamdam. Paano kung isa lang itong masamang biro? Paano kung napahamak siya ng walang dahilan? Ngunit ang imahe ng garalgal na sulat kamay sa papel ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi. Isang tao ang humingi ng tulong at tumugon siya. Matapos ang halos isang oras, umalis na ang mga pulis, dala ang kopya ng CCTV footage at ang pahayag ni Catherine. Sinabi nilang tatawagan siya kung may mga update. Ang mga usisero ay unti-unti na ring nagsialisan. Ang gasolinahan ay bumalik sa dati nitong itsura, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat sa tensyon. Nang sila na lamang ni Dennis at ng ilang katrabaho ang natira, hinarap siya ng kanyang manager. Ang kaninang takot sa mukha ni Dennis ay napalitan na ng purong galit. Sa opisina, ngayon din, malamig na utos nito. Sumunod si Catherine sa maliit at masikip na opisina sa likod ng convenience store. Amoy luma at alikabok sa loob. Isinara ni Dennis ang pinto ng malakas. Umupo ka, sabi niya. Umupo si Catherine sa isang upuang plastik sa harap ng gasgas na metal na mesa. Inilapag ni Dennis ang kanyang mga kamay sa mesa at yumuko, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Catherine. Alam mo ba kung anong klaseng gulo ang pinasok mo? Nanggigigil na tanong niya. Sinubukan ko lang pong tumulong sa isang tao. Mahinang sagot ni Catherine. Tumulong, halos pasigaw na, sabi ni Dennis. Inatake mo ang isang customer. Gumawa ka ng iskandalo sa harap ng lahat. Tinakot mo ang ibang mga kliyente. Paano kung isa lang palang biro yon? Paano kung magreklamo yung driver? Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang idudulot niyan sa negosyong ito? Sa akin. Pero paano po kung totoo? Paano po kung may nailigtas tayong buhay? Hindi yan ang punto. Sigaw niya sabay hampas sa mesa na nagdulot ng malakas na kalabog. Ang punto dito ay nilagay mo sa panganib ang lahat dahil sa pagiging pakialamera mo. Hindi ka pulis, Catherine. Empleyado ka dito. Ang trabaho mo ay magkarga ng gasolina at ngumiti. Yun lang. Nakatitig lang si Catherine sa kanya. Ang mga salita ni Dennis ay tumatama sa kanya na parang mga bato. Huminga ng malalim si Dennis, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ayoko na ng sakit ng ulo, Catherine. Masyado kang maraming drama. May kinuha siyang isang papel at ballpen mula sa drawer. Nagsulat siya ng mabilis. Mula ngayon, sabi niya, hindi tumitingin kay Catherine. Hindi ka na empleyado dito. Ang mga salita ay tumama kay Catherine na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano po? Tanggal ka na, sabi ni Dennis, itinutulak ang papel sa kanyang harapan. Dahilan pag-atake sa customer at pagdudulot ng gulo. Kunin mo ang mga gamit mo. Ipadadala ko na lang ang huli mong sahod sa bangko at huwag ka nang babalik dito. Tinitigan ni Catherine ang papel. Termination notice. Ang kanyang hantungan. Ang katapusan ng kanyang pag-asa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil lang po sinubukan kong gumawa ng tama. Wala akong pakialam sa tama o mali, sabi ni Dennis. Ang mahalaga sa akin ay negosyo. At ikaw, masama ka para sa negosyo ko. Lumayas ka na.
Hindi na nakipagtalo pa si Catherine. Walang saysay. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay parang haligi ng yelo. Hindi niya pinirmahan ng papel. Tumalikod lang siya at lumabas ng opisina. Sa locker room, kinuha niya ang kanyang maliit na bag, isang suklay, isang lumang lipstick, at ang pitaka niyang halos walang laman. Habang naglalakad siya palabas ng gasolinahan, ang mga ilaw nito ay tila nangungutya sa kanya. Ang lugar na naging simbolo ng kanyang pagbagsak ay siya ring lugar na tuluyang sumira sa kanya. Naglakad siya sa dilim ng gabi, walang tiyak na direksyon. Umuulan na naman, ngunit hindi na niya ito alintana. Ang malamig na patak ay humahalo sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mas masahol pa ito sa araw na iniwan siya ni Daniel. Noon, meron pa siyang galit, meron pang natitirang pag-asa. Ngayon, wala na. Basura, isang pabigat, isang baliw. Lahat ng masasamang salitang ibinato sa kanya ay tila totoo na ngayon. Nawalan siya ng trabaho. Muli, paano niya sasabihin kay Aling Rosa? Anong ipapakain niya kay Zoe bukas? Sa susunod na linggo, nakarating siya sa kanyang apartment basang-basa at nanginginig sa ginaw. Pagpasok niya sa pinto, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mukhang nasa kabilang unit pa si Zoe kasama si Aling Rosa. Mas mabuti na rin. Ayaw niyang makita siya ng anak niya sa ganitong kalagayan. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa nakasarang pinto. Doon sa dilim ng kanyang walang laman na apartment, sa wakas ay humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ibinuhos niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang mahinang pagring. Ang kanyang telepono. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ito mula sa kanyang bag. Isang hindi pamilyar na numero ang nasa screen. Marahil ay ang mga pulis. Hello. Sagot niya, ang boses ay paos. Si Miss Catherine po ba ito? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay formal at malalim, hindi boses ng pulis. Sino po ito? Ako si Ricardo De Luca. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Nagkita tayo sa gasolinahan ilang gabi na ang nakalipas. Tinulungan mo ako sa isang medalyon. Natigilan si Catherine. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Opo, naaalala ko po. Sagot niya. Mabuti naman, sabi ng lalaki. Tumatawag ako para magpasalamat. At may nabalitaan ako. Narinig kong tinanggal ka raw sa trabaho mo ngayong gabi. Ang pagring ng telepono ay isang matinis na tunog sa gitna ng kanyang tahimik, na paghagulgol, isang tunog na tila nanggagaling sa ibang mundo. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya ito pinansin, hinayaan itong magpatuloy. Sino pa ba ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Marahil ang mga pulis, para sa mga karagdagang tanong na lalo lamang magpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ngunit ang pagring ay mapilit. Sa huli, sa gitna ng isang hikbi, dinampot niya ito mula sa sahig. Isang hindi pamilyar na numero. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang basag na boses. Hello. Si Miss Catherine po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay formal, malalim at may hindi maikakailang awtoridad. Hindi ito boses ng pulis. Sino po ito? Ako si Ricardo De Luca. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Nagkita tayo sa gasolinahan ilang gabi na ang nakalipas. Tinulungan mo ako sa isang medalyon. Natigilan si Catherine. Ang kanyang puso na kanina'y tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay biglang kumabog ng mabilis. Ang pangalan ay nagbalik sa kanya na parang isang alon ng mayamang lalaki, ang itim na kotse, ang lihim na mensahe. Opo, halos pabulong niyang sagot. Naaalala ko po. Mabuti naman, sabi ng lalaki. Isang sandaling katahimikan ang namagitan. Catherine, tumatawag ako dahil may dalawang dahilan. Una, gusto kong personal na magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo nahanap ko ang asawa ko. Buhay siya. At ang kwento sa likod ng medalyon, totoo ang lahat. Iniligtas niya ang negosyo ko
mula sa isang kakumpetensya na handang sirain ako. Talaga po, natutuwa po ako para sa inyo. Taimtim na, sabi ni Catherine, sa isang iglap ay nakalimutan ang sarili niyang kalagayan. At dito na papasok ang ikalawang dahilan. Pagpapatuloy ni Ricardo De Luca, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ang lalaking nagbanta sa asawa ko, ang lalaking nagtulak sa kanya na iwan ako, siya rin pala ang nasa likod ng kidnapping na sinubukan mong pigilan ngayong gabi. Napatayo si Catherine. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang dalawang magkaibang pangyayari, ang medalyon at ang kapirasong papel, ay magkaugnay pala. Nahanap na siya ng mga pulis. Sabi ni Mr. De Luca, ligtas ang biktima at ang driver, nagsalita na siya. Ang boss niya ay ang parehong lalaki na sumira sa buhay ko. Dahil sa'yo, hindi lang isang buhay ang nailigtas, Catherine. Nabigyan mo kami ng ebidensya para tuluyan siyang mapanagot. Hindi ko po alam. Ang tanging naisagot ni Catherine, alam ko. At alam ko rin ang nangyari pagkatapos. Narinig kong, tinanggal ka raw sa trabaho mo. Naramdaman ni Catherine ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay bumalik. Opo, dahil sa paggawa mo ng tama. Pagtatapos ng lalaki, hindi ito isang tanong. Catherine, nakikinig ka pa ba? Opo, among bulong niya. Mayroon akong isang alok para sa'yo. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay ang mga taong may integridad. Mga taong hindi natatakot gawin ang tama, kahit na mahirap. Kailangan ko ng isang personal assistant, isang taong mapagkakatiwalaan ko. Ikaw ang taong yon. Hindi makapagsalita si Catherine. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang mga salitang naririnig. Panaginip ba ito? Isang malupit na biro. Trabaho po, Im. Sa wakas ay naitanong niya. Isang trabaho, kumpirma ni Ricardo. Isang disenteng sweldo, mas mataas ng dihamak sa kinikita mo ngayon. May kumpletong benepisyo. At higit sa lahat, naiintindihan ko na may anak ka. Hindi problema kung kailangan mong umuwi ng maaga o pumasok ng medyo huli, basta't natatapos ang trabaho. Ang mahalaga ay ang resulta, hindi ang oras na ginugugol sa opisina. Ang bawat salita ay parang isang patak ng tubig sa isang uhaw na lupa. Ang lahat ng kanyang mga problema, lahat ng dahilan kung bakit siya paulit-ulit na tinatanggihan ay binibigyan ng solusyon. Bakit po ako? Nanginginig niyang tanong. Wala po akong karanasan. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang karanasan ay natututunan, Catherine, pero ang karakter, iyan ay likas sa'yo. 2 beses mo nang ipinakita sa akin. Una sa medalyon at ngayon sa babaeng nasa panganib. Mayroon kang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Integridad. Iyan ang kailangan ko. Sa puntong yon, bumigay na si Catherine. Ang pader na pilit niyang itinatayo sa buong gabi ay tuluyan ng gumuho. Ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat at bagong pag-asa. Humagulgol siya sa telepono, hindi na makapagsalita, ang tunog lamang ng kanyang pag-iyak ang naririnig. Naghintay si Ricardo De Luca sa kabilang linya ng may pasensya. Nang bahagya na siyang kumalma muli, itong nagsalita. Ibig sabihin ba niyan ay oo? Opo. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Opo, tinatanggap ko po. Magaling. Magpahinga ka na. May ipapadala akong mensahe sa'yo na may kasamang address ng opisina at isang paunang cash advance para makabili ka ng maayos na damit para sa unang araw mo. Magkita tayo sa Lunes, 9:00 ng umaga. Matapos ang tawag na paupo muli si Catherine sa sahig. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa bigat ng mundo, kundi dahil sa gaan ng pakiramdam. Ang dilim sa kanyang paligid ay hindi na nakakatakot. Sa halip ito ay naging isang blankong canvas, naghihintay na mapinturahan ng mga kulay
ng isang bagong simula. Ang liwanag sa dulo ng mahaba at madilim na lagusan ay hindi na isang pangarap lamang. Ito ay totoo at naghihintay ito para sa kanya. Dumating ang Lunes. Ang babaeng pumasok sa lobby ng isang makabago at makintab na gusali sa puso ng Makati ay ibang-iba na sa babaeng umiiyak sa sahig ilang gabi lamang ang nakalipas. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida at mababang takong mga damit na binili niya mula sa paunang sweldo na ipinadala ni Mr. De Luca. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at kahit na may kaunting kaba pa rin sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang bagong kislap ng determinasyon. Sumakay siya sa elevator. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog sa bawat pag-akyat ng palapag. Pagbukas ng pinto, sa 35 palapag isang malawak at maliwanag na opisina ang bumungad sa kanya. May mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Miss Catherine, bati ng isang babae sa reception desk na may magiliw ng ngiti. Inaasahan na po kayo ni Mr. De Luca. Habang ginagabayan siya patungo sa isang malaking opisina sa dulo ng pasilyo, huminga ng malalim si Catherine. Ito na yon. Ang bawat hakbang niya sa malambot na karpet ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Palayo sa amoy ng gasolina, sa masasakit na salita, sa kawalan ng pag-asa. At sa pagbukas ng pinto ng opisina ni Mr. De Luca, alam niyang hindi lang isang bagong trabaho ang kanyang pinapasok, kundi ang unang pahina ng kanyang bagong buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang babaeng nakaupo sa isang modernong mesa sa labas ng opisina ng CEO ay tila isinilang sa mundong yon. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at may kumpiyansa. Ang kanyang pananamit ay simple ngunit elegante. Ang kanyang boses sa telepono ay kalmado at propesyonal. Ang Catherine na ito ay malayong-malayo na sa Catherine na dating nagpupunas ng dumi ng langis sa kanyang uniforme. Sa ilalim ng paggabay ni Ricardo De Luca na naging isang mahusay at mapagpasensyang mentor, mabilis na natutunan ni Catherine ang lahat. Natuklasan niya sa kanyang sarili ang isang talino sa pag-oorganisa at isang natural na abilidad sa pakikipag-usap sa mga tao. Mula sa pag-aayos ng mga komplikadong schedule hanggang sa paghahanda ng mga mahahalagang dokumento, ginawa niya ang lahat ng may dedikasyon. Nakuha niya hindi lamang ang tiwala, kundi pati na rin ang respeto ng kanyang boss at ng lahat ng kanyang mga katrabaho. Ang pagbabago ay hindi lamang sa trabaho. Ang kanyang buhay kasama si Zoe ay nagbago rin. Nailipat niya ang anak sa isang mas maliit at mas magandang daycare center malapit sa kanyang opisina. Si Zoe na ngayon ay napapaligiran ng mas maalagang guro at mas masayang kapaligiran ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Ang mga guhit nito ay napuno na muli ng mga masasayang kulay, bahaghari bulaklak at 2 figura na laging magkahawak kamay. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, sinundo ni Catherine si Aling Rosa. Dinala niya ang matanda sa isang simpleng restaurant. Sa loob ng isang sobre, inilagay niya ang lahat ng perang hiniram niya kasama ang dagdag na halaga. Aling Rosa, heto na po. Sabi niya iniabot ang sobre. Salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung saan kami pupulutin ni Zoe kung hindi dahil sa inyo. Tiningnan ng matanda ang pera, pagkatapos ay tumingin kay Catherine. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Hindi nito kinuha ang sobre. Sa halip hinawakan nito ang kamay ni Catherine. Hija, ang itinulong ko ay walang-wala kumpara sa kasiyahang nakikita kong maayos ka na ngayon. Iyan ang pinakamalaking bayad para sa akin. Ngunit iginiit ni Catherine at sa huli, tinanggap din ito ng matanda. Ang kanilang pagkakaibigan na isinilang sa gitna ng paghihirap ay nanatiling matatag at totoo. Isang araw,
Habang abala si Catherine, sa kanyang mesa, isang ingay mula sa lobby ang nakakuha ng kanyang pansin. Dalawang bisita ang pilit na pumapasok nakikipagtalo sa receptionist. Kailangan naming makausap si Catherine dito, siya nagtatrabaho. Kinilabutan si Catherine nang marinig ang boses na yon. Isang boses na pinilit na niyang ibaon sa limot. Tumayo siya at nakita niya sila. Si Daniel at Camille. Mukhang nagulat sila nang makita siya. Ang kanilang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maayos na pananamit, ang kanyang tindig, ang eleganteng opisina sa kanyang likuran. Halatang hindi ito ang inaasahan nilang makita. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Catherine. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng takot. So totoo nga, mapanuyang sabi ni Camille na unang nakabawi sa pagkagulat. Nakahanap ka ng bagong aalipin sa'yo. Isang matandang mayaman, ganyan ka na ba kadesperada? Hindi ko alam kung paano ninyo nalaman na dito ako nagtatrabaho. Kalmadong sabi ni Catherine, pero kailangan na ninyong umalis. Umalis, humakbang si Daniel, sinusubukang gamitin ang dati niyang pananakot. Huwag kang magastang kung sino ka na, Catherine. Huwag mong isipin na dahil nakahanap ka ng bagong lalaki ay tapos na tayo. May karapatan pa rin ako sa anak ko. Ang pagbanggit sa pangalan ni Zoe ang nag-apoy sa huling piraso ng pasensya ni Catherine. Ngunit sa halip na sumigaw isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Karapatan. Ulit niya ang bawat salita ay mabagal at may diin. Saan ka kumuha ng karapatan, Daniel? Sa araw ba na tinalikuran mo ang anak mong may sakit at walang pera? O sa araw na sinabi mong hindi mo siya anak? O baka naman sa araw na binantaan mo ang buhay ko? Natigilan si Daniel. Humarap si Catherine kay Camille na ngayon ay nakatingin kay Daniel ng may pagdududa. At ikaw, sabi ni Catherine, ang lalaking ipinagmamalaki mo. Ang lalaking nagsasabing, mas magaling siya sa lahat. Heto siya, isang duwag na iniiwan ang sarili niyang pamilya at nananakot ng babae. Manloloko, abusado. Iyan ang totoong Daniel. Isang piraso ng basura na nakasuot ng magandang damit. Kung masaya ka sa kanya, sige sayo na siya. Karapat-dapat kayo sa isa't isa. Ang mukha ni Camille ay namutla. Tumingin siya kay Daniel na ngayon ay hindi makapagsalita, ang kanyang dating kayabangan ay naglaho na parang bula. Security, sabi ni Catherine sa intercom ng kanyang telepono. Pakisundo ang dalawang bisita na wala sa listahan. Hindi sila welcome dito. Dalawang unipormadong gwardiya ang mabilis na dumating. Habang ginagabayan nila palabas ang dalawa na ngayon ay wala nang maisagot si Daniel ay tumingin kay Catherine. Sa huling pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi ang pagkatalo. Ngunit si Catherine ay hindi na nag-aksaya pa ng tingin. Tumalikod na siya. Isinara na niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay sa pagkakataong ito sa sarili niyang mga termino. Kinahapunan sinundo ni Catherine si Zoe sa daycare. Magkahawak kamay silang naglakad sa isang kalapit na parke. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Umupo sila sa isang bench, pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro. "Mommy, I love you," biglang sabi ni Zoe. Isinandal ang ulo sa braso ni Catherine. Niyakap ni Catherine ang anak nang mahigpit hinalikan ito sa tuktok ng ulo. Ang amoy ng buhok ng kanyang anak, ang bigat nito sa kanyang mga braso, ito ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang gantimpala. Tumingin siya sa malayo sa abalang syudad. Dati ang syudad na ito ay isang halimaw na handang lamunin siya. Ngayon, ito ay isang lugar ng mga oportunidad, isang lugar kung saan niya muling binuo ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang asawang inabuso, hindi na siya ang kawawang single mother,
Hindi na siya ang gas attendant na hinamak. Siya si Catherine, isang ina, isang professional, isang babaeng lumaban, isang babaeng nakaligtas, at habang yakap niya ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buhay, sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, alam niyang siya na ang may hawak ng panulat, siya na ang nagsusulat ng susunod na kabanata, at ito sa wakas ay magiging isang magandang kwento.